Trigonometric. Ay, kuya may ganito tayo kasi wala na namang pasok sa Monday, holiday sa Monday. Next meeting natin Tuesday, Thursday na. So after Thursday, quiz na tayo. Tapos exam. Tatlong meeting na lang tayo magkikita ngayong taon, no? Ang sinusulit ko na 'to. Akala mo talaga. O explain niyo sa mga classmate niyo kung bakit may ganito, ha? Hmm. Ngayon, ihihiwalay ko siya, 'no? Ihihiwalay ko siya. Lahat ng C group sa S group. Ano yung C group saka S group? Unahin natin ang derivative ng cosine. Cosine ba dapat? Sine na lang pala. Kasi C nandito. Sige, C. Cosine U. Pag dinerive po si cosine U, ano sabi natin kanina dyan? Ang sagot ay negative sine U du over dx. Tama? Uy, nandiyan pa. Di ba tama yan? Sinolve ko sa inyo yan kanina, di ba? O, sa kabila naman, derivative nino, ni sine U ay positive cosine U du over dx. Okay? O bakit pinaghiwalay sila? Kasi mapapansin niyo kapag S to, positive. Pag C to, negative. Check natin. Derivative ng, ang susunod? Cosecant. Ang derivative ng cosecant. Cosecant agad din, no? Palagi dyan is negative. Cosecant. Cotangent. Ay, syempre may U. Cotangent U du over dx. Okay? O, nakita niyo, may negative. Then dito, tapusin na natin. Cotangent U is negative. Anong cotangent? Cosecant squared U du over dx. Negative. Pag positive, negative, tangent U, baliktarin ko. Parang mas madali kasing kabisaduhin kapag sa dulo itong mga ito. Ayan. Kayo na bahalang paraan para magkabisado. Ang pagkakabisado ko doon dati. Mamaya tutulong ko sa inyo. Cotangent, tangent. Baliktad kasi. Sorry na. Dapat nandito yung S group eh. Nandito yung C group. Ayan. Ganyan dapat kasi siya. Namali ako ng tingin ng una. Pag tangent, ang derivative ng tangent is ano po? Secant squared U du over dx. Pag cotangent, cosecant squared. Diba? Next, derivative ng secant. Dito na yun, secant U, tangent U, du over dx. Pag cosecant, negative naman cosecant, cotangent U. Okay? It's up to you paano nyo siya memorize, pero ganyan po siya. Question?
Sige. Okay, example number 1. Ganun pa rin, kasama yung mga dating rules. Tuloy-tuloy na ako Kaya nyo na to. Number 1 is we have f of x is equal to x minus 3 sine x. Wait lang, ano nangyayari? Ah, 3 lighting pala ngayon. Ano yun? 3 lighting. Basta. F prime of x, derivative ng x is 1. Derivative ng 3 sine x, si 3 isolate mo muna, times ano derivative ng sine x? Ang derivative ng sine? Derivative of sine is cosine x. And then, ano derivative ng inner function niya? Ng x is 1. So, simplifying this, f prime of x is just equal to 1 minus 3. Tama ba? 3 cosine x. Okay? Meron tayong sa isang function, meron tayong, sa isang number, may isa tayong algebra, may isa tayong trigo. Next, number 2. G t of 4 secant t plus tangent t. Okay? Okay, derive natin g prime of t. 4, anong second? Ang second is secant u tangent u. So, secant t tangent t. Ang derivative ng t? 1. Okay? And then, plus ang derivative ng tangent? Secant squared t. Ito, pwede ang sagot ay 4 secant t tangent t plus secant squared t. Pwede na yan. Pero pwede naman i-factor out si secant. 4. Factor out ko si secant t para mayroon kayong 4 tangent t plus secant t. Same lang din po iyan. Question? Yes. Paano kapag ito na lang. 4 secant 2t plus tangent 2t ang nakalagay. Same answer ba sila? No. Because itong nandito kanina na derivative ng mga inner function mo, mababago. Tama? Okay? Yan, may inner function din dito. So, solve natin to. Magiging 4 secant 2t tangent 2t times 2 plus tangent, secant squared 2t times 2. Answer will be 8 secant 2t tangent 2t plus 2 secant squared 2t. Okay? Nasundan yun? Kung nasundan nga, party popper nga kayo.
40 na lang, no? Party popper. Yung iba yung natutulog sa tiyak. Party popper, hindi heart. Alam mo party popper dito? Ay, wala nga. Pwede mag-comment kayo party popper. Next, number 3. Ayun na, hindi na kayo gumising kaninang umaga. Ngayon, sulitin natin. O, tama na, tama na. Y is equal to sine x over 1 plus cosine x. Product rule, quotient rule. U, V. Ang U mo ay sine x, ang du is cosine x. Ang V mo ay 1 plus cosine x. Ang dv mo ay, masagot, 0 minus sine x. Or negative sine x lang agad. Okay. Y prime is equal to, anong formula natin? V du minus u dv over b squared. V, anong V? 1 plus cosine x. Anong du? Cosine x. Minus, ano ang u? Sine x. Ano ang dv? Negative sine x. All over, anong b squared? 1 plus cosine x squared. Sundan? Okay, next. Simplify natin. Distribute nyo, magiging cosine x plus cosine squared x. Ito naman, negative times sine x times positive times negative sine x plus sine squared x divided by 1 plus cosine x squared. Mapapansin nyo, may identity tayo, Pythagorean, equivalent to kay 1. So sa taas, ano natira? Cosine x plus 1 all over 1 plus cosine x squared. O, may makakancel. Diba? Same lang sa denominator, bawas yun. So, answer mo is 1 over 1 plus cosine x. Excuse me. Ito yung sagot natin. Okay. Next, number 4. Ang number 4 ay equal kay ano to? Y is equal to cosine cube of 3x. Ito po, kapag yung mga ganitong cube na to, pwede po natin siyang ilabas. Cosine 3x quantity na naka-cube.
So, pag ganyan, ano ginagamit natin? General power rule, di ba? NU, NU. U raised to N is equal to NU raised to N minus 1 du over dx. Ganun lang din po. So, ano N natin dito? 3. Anong U? Cosine 3x. Anong du? Cosine 3x. Ano derivative ng 3x? 3. Kaya naging 3 cosine 3x. Okay? So, substitute natin sa formula. Magiging 3 times cosine 3x, 3 minus 1. Then du is 3 cosine 3x. Kaso, hindi ko pala, mali ako. Ano derivative ng cosine? Sine. Negative sine. Di ba? Hindi ko dinerive, ang galing. So, dito sa part na to, ano mangyari? So, may 3 tayo. Ay, tama pala. Magiging 9 na lang to. Sulat ko na lang to, multiply. Ay, hindi pa pala. Negative 3 sine 3x. Okay? So, negative sine 3x times 3 is negative 3 sine 3x. So, dito sa baba ay negative 3 sine 3x. O, combine natin. Pwede natin pagsamahin to. So, magiging negative 9 sine 3x tapos cosine squared 3x. Answer. Pwede din na magkabaliktad yan. Negative 9 cosine squared 3x sine 3x. Or pwedeng negative 9 cosine 3x squared sine 3x. Oh, it's up to you. Pare-pareho lang naman yan. Question? Wala? Ako O, di ba dapat praktisado niyo yung algebra bago tayo mag-trigo kasi ginagamit din naman yan. I mean, yung basic derivatives. Punta tayo dito. Itong mga kasunod ay, ano na ba itong mga kasunod? Explicit or implicit. Okay? Number 5. Ano yung number 5? X cosine y plus y cosine x is equal to 1. Check mo muna, identity ba to or hindi? Hindi naman, di ba? Ano gagawin natin? Mag-i-implicit tayo. Okay? So, magiging dito, ito si U, ito si B, dito naman, ito si U, ito si B. O U, X, du, 1, V, cosine Y, dV. Ang derivative ng cosine? Negative sine Y. Pero, ano derivative ng Y? Y prime. Okay? So, meron kang dV na equal kay negative Y prime sine Y. Okay? Next, u dv, v du, u dv plus v du, u is x, dv is negative y prime sine y. Then,
plus v na cosine y times 1. Sundan? Next po. U is y. du is y prime. V is cosine x. dv is negative sine x. Okay? u dv plus v du, ang u ay y. dv is negative sine x ulit. Plus cosine x multiplied by y prime. Okay, tapos derivative of 1 is 0. So, pagsama-samahin lang natin, negative xy prime sine y plus cosine y plus negative y sine x. Ay, huwag ko nang ipa-plus, no? Negative naman yun. Minus na lang. Minus y sine x plus y prime cosine x is equal to 0. Ayan yung pinaka-derivative na itong ano natin. Ay, hindi pa. Ito pa yung pinaka-pag-explicit natin. Ngayon, isolate the y prime. We have y prime negative x sine y. Ito yun, di ba? Yung may y prime. Tapos ito. Plus cosine x. Ay equal ngayon kay, ito lilipat natin. Y sine x minus cosine y. Therefore, y prime is equal to y sine x minus cosine y all over negative x sine y plus cosine x. May pwede pa bang i-simplify? Parang wala na. Ito na yung sagot natin. Question? O, number 6 ang pinakamadali. Ano ko nasabi? Y is equal to sine 2x sine x plus cosine 2x cosine x. Ano to? Ito ay difference ng dalawang angle, di ba? Kung i-recall nyo, ano po siya? Cosine or sine? Pag magkasama, sine, sine, cos, cos, cosine yun. Di ba? Pag sine, cos, cos, sine, sine naman yun. So cosine, kasi plus to, so minus. Cosine A minus B ay equivalent ng sine cos A cos B plus sine A sine B. Same lang naman. Diba? Therefore, this equation is equal to ano po? Cosine 2x minus x. Which is equal lang saan to? 2x minus x. X. Therefore, cosine x lang tayo. Kung anong y prime natin? Negative sine x. Sagot. Okay, kung kabisado ang identity, simplify using the identity. Try natin, product rule. Gusto nyo ba? Wag na, kayo na, kaya nyo yan. Talon muna tayo, number 8, bago yung number 7. Parang number 7, next meeting na. Magpaparametric pa tayo. Number 8 na lang.
utang pa ako sa inyo, no? Hirap ibang topic na naman yung parametric eh. So, y cotangent x minus x cosecant y. Ay, cosecant y. Tama ba itong given na to? Times y plus pi over 2 is equal to 0. Oh, product rule, u and v. Dire-diretso na ako, no? Sana nasanay na kayo. So, u is y. Ano derivative ng cotangent? Cotangent is negative cosecant squared x plus v na cotangent x times derivative ng y prime. Minus. Tatlo ito. Agoy, ang galing. Pag tatlo, ano kailangan gawin? Tatlong product yan, no? Wala na, sir. Sukog na ako. Hindi na kaya ng utak ko yun. Ano pwede natin gawin dyan? Pwede kayo mamili, no? Gawin nyo siyang dalawa. Di ba yung tatlo, magkasama yung isa hiwalay. Or magkasama to, isa hiwalay. Pareho lang po dapat ang magiging sagot. Ano ba ginamit natin dito? O pwede natin pagsamahin, i-color green ko, no? Kay x, y, magkasama si xy times cosecant y. Di ba? Mas madali kasi si xy, alam na natin yan. Ano ang derivative ng xy? Sabi ko sa inyo, kabisaduhin nyo. Plus 5, makapagbibigay. O may nakakuha na. Sabi ko, di ba? X, y prime plus y. Okay? Yan yung derivative niyan. So, kung itong iuu mo, di ba? U is xy, ano du mo? Ayan. Di ba? Ang v mo ay cosecant y, ano ang dv mo? Negative. Wala ka siya dito. Kusot ko na. Negative. Cosecant y, cotangent y, o derivative pa ng y prime. Sundan? Tama ba ako? Umpisa na doon, nasa na. Ay, nawala. Tama naman. Cosecant. Cosecant, cotangent. Naging sulat dito sa amin. Okay, pagsamahin na natin. U. Anong U? XY. Next. U dv. Anong dv? Negative cosecant y, cotangent y prime. U dv plus v plus cosecant y du times xy prime y. O, ano derivative ng pi over 2? 0. Okay? Sige, plus natin to. Plus 5.
Okay. Susunod. Wala na 'no, equal 0 na siya. Combine na lang natin. Ayos ko lang 'to. Dito na lang 'to. Para 'pag may screenshot, 'di ba? Simplify natin magiging combining like terms, negative y cosecant squared x plus y prime cotangent x magiging positive xyy prime cosecant y cotangent y negative di-distribute ko pa 'to, agoy. Xy prime cosecant y minus y cosecant y equal kay 0. Okay na? Okay. Isolate the y prime. Yung mga y prime. So, magiging y prime cotangent x plus xy cosecant y cotangent y minus x cosecant y. Equal ngayon sa mga ito. Lilipat lang natin. Y cosecant, bakit c squared? Cosecant squared x plus y cosecant y. Okay? So, y prime, pwede nating factor out si y. Diba? Excuse me. Y is equal to cosecant squared x plus cosecant y all over cotangent x plus xy cosecant y cotangent y excuse me, minus x cosecant y. Answer. Excuse me. Ito naubo. Okay. May nakaalala sa akin. Sino kaya yun? Ito na po yung sagot sa number 8. Nandito na lang muna. Si number 9, number 7, magpaparametric pa tayo. Ibang discussion na naman yun. Question. Practicein nyo na yan. PS 3, 2 and 3, 3 and 4. Kaya yun ang sagutan nyo. Okay, sige. Stop ko na yung recording. Kung may tanong kayo, pwede pa kayo maiiwan. Pero kung wala,